mga kapatid ko kay Kristo. Ito po ang ating panibagong episode sa ating programang Munting Gabay sa Ebanghelyo ngayon. Napakadaming aral po ang dala nito. Isa na nga po dito ang tungkol kay Juan. Si Juan Bautista, alam naman po natin, pinsan ni Kristo po ito. Pinsan ng ating Panginoon. Nauna siyang pinanganak, 6 months bago pinanganak ang ating Panginoong Kristo. Anak siya ni Elizabeth at ni Zacarias. Doon nakatira sa Hebron na 130 kilometers nilakad po ni Maria nang mabalitaan niya mula sa anghel na siya maglilihi ng isang sanggol na tatawaging Jesus at sinabi rin ng anghel Gabriel na ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay 6 na buwan ng buntis. Pero nung siyang tinanong ng mga sugo ng Parisiyo, mga pare at ilan mga sinugo ng Parisiyo, yung Parisiyo po ay yun ang nangangasiwa sa grupo, angkan, relihiyon ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo po ay galing sa lahi ni Jacob at particularly sa lahi ni Judah. Hanggang ngayon, maraming Israelita, maraming Hudyo ang hindi pa rin naniniwala na ang kanilang hinihintay ayon sa pangako ng mga propeta ng mga nakaraan ay dumating na at yun ay ang at Panginoong Jesucristo. Sinasabi po, unang sulat ni San Juan, ang sinumang hindi naniniwala na si Jesus ay ang Kristo, nagsisinungaling sila. Sila po ang Antikristi. Kasi pag tinanggap mo ang anak bilang anak ng Ama, Diyos, bilang anak ng Diyos, tinanggap nyo rin ang kanyang Ama na nasa langit. Subalit, pag hindi mo tinanggap na siya na ang Kristo, ay Antikristi ka. Ibig sabihin, kalaban mo sa Kristo. Hindi ka naniniwala kay Kristo. Ayan po. So ano ang ipinapahiwatig ngayon sa San Juan? Inamin ba niya na siya ang Kristo? Kahit nagbabautismo siya? Hindi po. Hindi niya sinabi na siya po ang inihintay na propeta. Hindi niya sinabi na siya ang Elias na bumalik ayon sa pangako na babalik ang kaluluwa ni Elias upang magbigay daan sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa. Kaya tinanong siya, ikaw ba si Elias? Hindi po. Ikaw bang propeta? Hindi rin po. Bakit ka nagbabautismo kung hindi ikaw otoridad galing sa langit? So, malinaw ang kanyang sinabi, ako, sabi ni Juan, nagbabautismo sa inyo sa tubig. Bakit tubig? Kasi po, huhugasan yung ating kasalanan na minana pa mula kay Adan at kay Eva sa pamagitan po ng tubig, binyag sa tubig. Huhugasan. Pagkatapos po, mahugasan ito, malinis na tayo dahil nahugasan na. Malinis na ating kaluluwa, naputol na yung sumpa na ibinigay sa ng Diyos doon kay Eva na matitinding sumpa dahil sa kanilang paglabag sa kalooban ng Diyos. Mapuputol na dahil nga sa nahugasan na tayo. Pero may darating na higit kay Juan na kahit ang sintas ng pangyapak niya sa paa, hindi niya kayang kalagin. Ganon kataas, ganon kalaki, ganon kalakila ang taong kasakasama lang ninyo, sabi niya. Kasunod ko siya. Hindi ako ang sentro ng inyong pananampalataya. Ako ay nagbubukas lang ng daan. Mga daang bako-bako, mga lupa na papatagin ko, pagtutuwid sa inyong mali na mga pangunawa sa mga nakaraang mga aral. Ako ang pasimula, pero ang maglilinis, ang magsasaayos sa kabuuan upang magkaroon tayo ng malinaw at maliwanag na pagbabago sa ating sarili ang kasunod ko sa pamamagitan ng
banal na espiritu na dala-dala nito. Yun po ang kahalagahan ng sinabi ni Juan Bautista. So anong aral makukuha natin kay Juan Bautista? Una po, hindi siya nagkunwari. Hindi siya nagkunwari. Totoong sinabi niya kung sino siya at ano lang kaya niyang gawin, anong role, anong papel na dapat lang niyang gampanan. At nagampanan niya ng buo. Nagampan niya ng buo bago siya nawala, napatay o pinatay sa pamagitan po ng Herodes. Nagawa niya ang dapat niyang gawin. Kaya sa ibang bahagi ng Biblia, ng Gospel, may mababasa tayo doon na doon lamang nagsimula ang ministeryo ng ating Panginoon nung mamatay na si Juan. Siya nang dumugtong sa paglilinis ni Juan, patag na ang daan, maayos ng kanyang daraanan, may ilaw na pero wala pang sindi, mayroon ng mga sulo pero wala pang sindi. Nagpasimula na ang ministeryo ni Kristo sa loob ng 3 taon. So, ang pagpapakumbaba ni Juan Bautista, ang kanyang pag-amin kung sino lang siya, ano lang ang pwede niyang gawin. Kung mayroon man, masyadong maliit kumpara sa kapangyarihan at kapangyarihan na darating. Kaya malaking bagay po ang laging pagpapakumbaba. Dahil kapag tayo ay nagpapakumbaba, ay mayroon tayo itinataas. Kasi tayo bumababa, may tayo itinataas. At higit sa lahat, kung ang ating itinataas sa ating buhay at ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos ng kasaysayan, ang Diyos na omnipotente, omnisente, omnipresente. Lahat ng kapangyarihan, taglay niya. Kapag ating itinaas sa ating buhay ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay nagpapakumbaba sa Kanya. Yun naman ang nararapat. Ang pangalawang aral na pwede nating mahugot mula sa aral kay Juan Bautista ay ang kanyang pagbibigay ng karangalan, dangal sa ating Panginoong Jesucristo. Laging itinataas niya ang ating Panginoong Jesucristo. Ni sintas na kanyang pangyapak, hindi ko kayang kalagin. Kaya napakataas niya kumpara sa akin. Hindi ako sentro. Siya ang dapat sentro sa ating pananampalataya. Kaya, palagi rin sa buhay natin, na laging itaas, papurihan, sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Nakita niyo po ang pattern. Si Juan Bautista, isang santo. Si Maria, isang santo. Lahat ng santo ay ang anong aral? Si Kristo. Ang sentro, si Kristo. Ang kanilang mga itinuturo sa atin, mga aral na binibigay sa atin, magbalik loob kayo sa aking anak, sabi ni Maria. Kay Kristo kayo tumingin, dahil siya lang po ang tagapagligtas at wala nang iba. Siya lang po ang makatulong sa atin sa anumang pagkakataon na mangangailangan tayo. Lamang sa kanyang panahon, sa kanyang pamamaraan, at sa kanyang sariling pagkakataon. Dahil iba po ang isip natin sa isip ng Diyos. Iba po ang kaya natin gawin sa magagawa ng Diyos. Sa mga bagay na sukdulan na ang ating pagsisikap na makagawa ng anumang bagay, doon lamang papasok ang biyaya ng Diyos upang masunod ang gusto niya sa atin, hindi ang gusto natin sa sarili natin. Napaka-importante po niyan. Ang pangatlo pong aral, gayahin natin si Juan Bautista. Ano kanyang ginawa? Siya ay naging daan sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa mundo. Siya ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo. Nagbabala, magbago na kayo.
Aminin niyo na at talikuran ang mga kasalanan ninyo at darating na ang paghahari ng Diyos sa ibang ibanghilyo. Ganito ang nasasabi. So, tayo bilang binyagang Kristiyano, anong pwede natin gawin? Binyagan tayo ng Kristo, ni Juan Bautista. Maging daan din tayo, sana, para sa ating mga kapitbahay, buong pamilya, sino man na hindi pa masyadong malalim ang pangunawa tungkol po sa ating pananampalataya, lalo na sa ating Panginoong Kristo.